Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Tayo pong lahat ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay natin ng banal na Eukaristiya. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mo masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayoy dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria'y mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aben na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasi kayo ng katuwiran, at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Magsitayo po lahat. Ang Diyos ay maghahari na talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng may mga karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Napansin niyo po sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Binigyan sila ng kapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan ng mga apostoles, pero sinabihang, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Nilimitahan, parang naging exclusive. Bakit po kaya? Noong ako po ay kitchen assistant po sa isang Japanese na restaurant, siyempre po ako ay excited na matutunan ng lahat ng mga bagay na pwede matutunan doon, ang pagluto ng kung ano-ano sa isang Japanese restaurant. Mahilig po kasi ako kumain. Pero napansin ko, sa simula pa lang na aking trabaho, ang pinahawak lamang sa akin ng Japanese po doon ay yung pagluluto ng sushi rice. Buwan na ang binilang,
Yun pa lang ang aking nahahawakan. Hindi ako matutong gumawa ng mga sushi roll, hindi pa ako makagawa ng sushi mismo, yung inaan sa kamay, yung mga ibang dish. Hindi talaga pahawak sa akin ng chef. Doon lang ako sa kanin. Nung una, akala ko ay excited pa rin ako kahit nakaisang buwan na namamaster ko na ang pagluto ng kanin. Pero nung pagtagal, parang nakaka-offend na parang hanggang dito na lang ba ako? Gagawa lamang ng sushi rice. Sushi rice. Yun pala, ang master po noon ay gusto niyang, kaya nga siya master, gusto niya ma-master ko din yung mga pinaka-basic na bagay sa kusina. Pinaka-basic, simula sa pag-operate ng mga kagamitan hanggang sa alam na alam ko na yung pagluto at yung lasa ng gusto niyang sushi rice. Kaya naman inabot ng buwan na yun lamang ang aking ginagawa para ma-master ko. Para ma-master ko. At parang ganito rin po yung sa ating ebanghelyo. Kung sa tingin po ninyo na nililimitahan ng ating Panginoon ang mga apostol o kaya exclusive ang ating Panginoon, hindi po exclusive. Kundi sinasabi ng Panginoon, sige dito muna kayo sa lugar na ito para hindi naman kayo mapahamak dahil komplikado ng mga bagay at mga tao ang kakausapin doon sa mga bayan ng mga hentil, yung mga hindi Hudiyo, yung hindi same ang pananampalataya, pati yung mga Samaritano na culturally sila talaga ay magkalaban. Kaya hindi sinasabing exclusive ang Panginoon. Ang sinasabi lang ng Panginoon, you master yourself first bago ka ipadala sa mas mahirap. Kung natatandaan ninyo, nung kayo ay mag-aral magbike, kayo po ba ay dinala agad sa matarik tapos itinulak kayo agad sa matarik na iyon para mabilis agad ang takbo? Hindi po. Di ba? Malamang sa malamang, baka kayo ay naka-training wheel. Yung 3 po ang gulong o 4, tatlo ang gulong sa likod. O kaya naman nakaalalay ang iyong kuya o kung sino man ang nagturo, ang iyong tatay o nanay. Ganun ang pagturo. May training wheel. Hindi agad. O kaya pag yung mga bata, pagpapalaruin ninyo, doon lamang, o hanggang dito lamang kayo maglalaro. Dito lamang. May limitation. Bakit nga? Kasi nga, delikado kapag agad-agarang kayo ay pinapunta sa mga lugar na hindi naman kayo sanay, na hindi pa ninyo kakayanin ang pagbike na iyon o kaya yung paglalaro mismo dahil hindi na nakikita ng inyong magulang. Mga kapatid, ganito po ang feeling natin kapag ang bigay ng pagkakataon sa ating buhay ay parang kakaunti, limitado ang ating opportunity. Kapag limitado ang ating opportunity, parang nagagalit na tayo sa Panginoon. Bakit ganito lang? Bakit sila ganito? Pero sa katunayan mga kapatid, hindi po ito rejection, kundi ito ay divine protection para ma-master nyo po muna ang inyong sarili, ang inyong family, ang inyong trabaho, kung anong malapit sa inyo bago pa kayo sumabak sa mas mga komplikadong mga bagay. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, katulad po ng mga apostoles, hindi naman po yan sinabi ng Panginoon na, okay, dito kayo sa mga, huwag kayo pumunta sa mga hentil, huwag kayo pumunta sa bayan ng Samaritano. Hindi po doon nagtapos ang kwento ng Ebanghelyo. Ano bang sabi ng ating Panginoon nung huli? Go to all nations. Di ba? Go to all nations. At alam naman po natin, napakaraming pang mga apostol na kung saan-saan pa nagpunta at sila pa ay namatay sa kanilang pananampalataya. Dahil na-master na nila yung basic, dahil na-master na nila yung pagkakataong ibinigay sa kanila. Kaya mga kapatid, kapag kayo ay pakiramdam ninyo na kayo'y nililimitahan, parang sa bow and arrow, di ba, pinupul ang string, hinihila ang string, very tense, pero limited, nandito ka lang.
yun pala ay parang kayo, na hinihila pa lang ng Diyos ang string. Siya pala ay sumisipat pa lamang kung saan kayo dadalhin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, sana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kapanian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sins, Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at pasbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo
na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konkordia ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon natin bayang kanyang pagkaling at tabang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Paanyaya po, magandang umaga po sa atin lahat. Tayo po'y sama-sama sa panalangin. Tayo po'y tatayo, gawin ng tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't ating sampahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan.
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawan silang nakidambang. Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Sabay-sabay po tayo sa panalangin ng awit. Tayo Tayo ay ay nagasig binhi sa kapukiran. Itong tinutubigan ng Diyos na mapagmahal. Padala'y sikat araw upang binhi mag-uhay. Ulat hamog ay dulot, may hangin pang amihan. Siya ang manilikha, lahat ay kanyang gawa. Malayo at malapit, di may kakaila. Kahit kulay na rosas, liwanag manantala. Siya ang nagbibigay, alay na pagpapala. Gano'n pa kaya tayo na kanyang mga anak? Pagkain kaloob niya, bawat araw ay sapat. Kaya po aming Ama sa aming pasasalamat. Sa buhay kalusugat, biyayang natatanggap. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Tayo po ay magsiupo. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko ay Panginoon sa panahon ng bagabag. Hindi ako nang hinmagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ako ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdilidili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patlugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, nanariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko'y nagtatanong, ang tanong ko sa sarili. Ako baga, Panginoon, lubusan mong itatakwil. Di mo ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagpapala sa amin nagwakas na? Hindi na ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahan mo ba, O Diyos, ay wala na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob. Walang lakas ang aking Diyos, kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko't isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. Wala na ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyan kadakilaan mo inahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Noong ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati iyong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, iyong ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin dumating ang mga kulog, na animo ay palasong, sumisibat sa palibot. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot. Ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw sa sansinukob.
Pati mundo ay umuga na para bang natatakot. Ang landas mong dinaraan ay malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan, si Moises at si Aaron, yung iyong naging kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. Wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat tayo'y ibinababa niya upang maging dakila. Pinupuri ko kayo, Panginoon, dahil sa kaloob niyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Kayo lamang ang banal, Panginoon. Walang makatutulad sa inyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Walang maaaring magyabang sa inyo, Panginoon. Walang maaaring maghambog, sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ay hahatol sa lahat na ginagawa ng tao. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating yaman ay magpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralit, ang dating nagtilang ng mga anak at ang maraming supling ay salungkot nasadlak. Kayo, Panginoon, ang may kapangyarihan magbigay o bumawi ng buhay. Maaari nyo kaming patayin, maaari rin buhayin. Maaari nyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha at sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang masasama ay sasadlak sa hirap. Walang maaaring magtagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa inyo ay manginginig sa takot kapag pinagdugong ninyo ang mga kulog. Hahatulan ninyo ang buong daigdig at pagtagumpayin ang hinirang ninyong hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat tayo ibinababa niya upang maging dakila. Ang Panginoon ay hari, magalak ang sangkalupaan. Ang Panginoon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap, nalipos ng kadiliman, kaharian niya ay tapat at salay sa katarungan. Sa unahan niya ay apoy patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Yung mga kabundok ay natutunaw parang pagkit sa harap ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag ang kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Siyon, mamamaya'y nagsasaya. Nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Huda, dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. Ikaw, Panginoon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos, at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas na sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain.
at sa Panginoon ay iukol ang papuring walang maliw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay Hari, magalak-an sang kalupaan. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapaghatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami sa mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan at kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na pinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kristo Jesus na ating Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ang aking mga labi laging aawit ng papuri. Habang ako'y nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Tayo pong lahat ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Isang tinig ang nagsalita sa alapaap, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Tayo pong lahat ay gagawa ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napuput sa atin. Ipinangako rin niya at kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang tinig ang nagsalita sa alapaap, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Purihin natin ang Diyos na ating tagapagligtas, na nangakong mananatili sa kanyang simbahan, sa lahat ng panahon, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pasalamatan natin siya at tayo dumalangin. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Manatili kang kasama namin ngayong maghapon. Panginoon, maging tulad nawa ng araw na di naglalaho ang iyong biyaya. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Inihahandog namin sa iyo ang araw na ito bilang isang alay. Huwag mong hayaang maialay sa iyo ang anumang masama. Manatili kang kasama namin, Panginoon.
Ang bigay mong liwanag ang manahan sa amin sa maghapong ito upang maging asing kami ng daigdig at ilaw ng mundo. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Gabayan nawa ang pag-ibig ng iyong banal na Espiritu, ang aming mga labi at puso at umayon sa kalooban mo ang aming mga asal. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, 14. Para sa ating Arsobispo Gilbert. Para sa mga pari, diakono at religyoso. Para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan. Para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit. Para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan. Para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Para sa lahat ng mga makasalanan. Para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin. At para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Ating pundasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, sa pagdating ng bukang liwayway, ipadala mo ang sinag ng iyong ilaw upang liwanagan ang aming puso. Gawin mo kaming maging makatotohanan sa iyong aral at panatilihing malaya mula sa kamalian at kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.